Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng kaunting komentaryo ukol dito sa nangyayari ngayon sa Israel. Yung pagkakaroon nila ng digmaan sa mga Palestino. Grabe talaga ang nangyari base sa mga ulat na naririnig natin, napapanood natin. Grabe. So imagine na bigla na lang sumalakay ang mga Palestino sa mga lugar na sakop ng mga Israeli, pagkatapos pinagbabaril, sinusunog, hino-hostage ang mga tao. Nasayangan ako dito sa mga halimbawa itong mga kotse nila, sinusunog, yung mga buildings ganun din, sinisira, sinusunog, yung mga pamilya, membro ng pamilya pinapatay, mga sanggol daw pinuputulan ng ulo, may mga Israeli na sinunog ng buhay. So talagang nakakamangha, nakakagalit what really happened sa lugar na yan. Ngayon na marami din ang mga kumukondina sa nangyari, ngunit marami din yung mga sumusuporta sa mga Palestino na tama lang daw yung ginawa nila. Ang masasabi ko, dapat talaga mayroon tayong sense of right and wrong, ano? Okay. So, alimbawa, may gusto kang agawin o may gusto kang may advocacy, may yan yung aspiration na gawin. Sa palagay ko, force is not a remedy yung ganyan. Sasalakay ka, pagkatapos papatayin mo yung mga tao, sisiraan mo yung mga kanilang properties. Para sa akin, morally, it is wrong, ano? Okay. Ngunit yan na nga ang nabanggit natin. May sumusuporta sa Israel, mayroon din sumusuporta doon sa mga Palestino. In fact, I read just this a few minutes ago na ikinumpara ng presidente ng Colombia. Yung Colombia, yan yung lugar ni Pedro Escobar na yan, yung drug king noon, So, na yung ginagawa daw ng mga Israeli ngayon sa Gaza Strip ay parang nasism o parang yung ginagawa ng mga Aliman noong World War II sa mga Hudyo. Ngayon na gusto kong maikumpara yung ginagawa nila, yung nangyari. Okay? Sa ating pagbabasa, noong bago pa World War II, talagang galit na yung mga Aliman sa mga Hudyo. Ito nga yung anti-Semitism. Okay, yan yung talagang matinding pagtamuhi sa mga Hudyo. Kaya mayroon na silang concentration camp para sa mga Hudyo. Pero yung pagpapakita ng galit ng Aliman, hindi naman biglaan. Okay? So, una, parang ginawa silang second class citizen. So, parang pan sila sa Alemanya. Yung mga karapatan ng mga German citizen ay hindi nila ibinibigay sa mga Hudyo. Pagkatapos later on, like halimbawa sila ay doktor o sila ay engineer, so hindi nila ma-practice yung kanilang profession, o pagkatapos may mga negosyo sila, so hindi sila binibigyan ng permit, Okay, kaya yon,
Pagkatapos nung nagsimula ng gira, that's the time nagtayo ng ang mga Aleman ng mga maraming concentration camp. Inilalagay yung mga Hudyo sa nasabing concentration camp. Pagkatapos yung mga hindi naman agad pinapatay, yung mga Hudyo na pwedeng magtrabaho, so pinagtatrabaho sila. Okay. Pagkatapos noong nung natatalo na ang Germany militarily, that was 1945. That's the time na ginawa yung final solution. Ang final solution ay yung pagpatay sa mga Hudyo na implement ni Himmler. Siyempre may basbas dyan si Hitler. Kaya na-execute yung the final solution na yung mga Hudyo ay papatayin, ano? Okay, kasi sila raw ang sanhi ng lahat ng problema sa daigdig. Besides, sila daw ay of the inferior race. Okay? Okay, so ganon. Matagal dahil yung ginawa ng mga Nazis. Ngayon, yung ginawa ng mga Hamas sa kanilang pagsalakay sa Aleman, sa Israel, biglaan. Pagkatapos pagdating na dito, baril doon. Okay, parang walang purpose ang baril dito, baril doon, yung kanilang mga kotse sinusunog, bahay sinusunog, pinapatay yung mga makikita nilang Israeli, hostage, pinapahirapan. Mayroon daw mga sanggol na tinugutan ng ulo, may mga Israeli na sinunog ng buhay. So ganon, it's actually parang barbaric act. Parang balik tayo sa panahon ng yung ang tao ay wala pang whatever concern sa kapwa niya tao. So ganun yan, ano? Kaya sana para sa akin, anyway, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pananaw ukol dito. Maybe baka valid naman yung kanila na yung with regarding sa lupa. Valid naman yung claim ng mga in some cases. But then hindi sana ganoon, ano? Yung proseso, yung papatay ka ng tao. Kaya dapat i-condemn ito ng buong daigdig. Ngunit sa nangyayari, may sumusuporta sa Aleman, sa Israel. Mayroon din sumusuporta sa mga teroristang Hamas. Kaya nakakalungkot. Sana hindi ganito. Dapat ang basehan natin ng pagsuporta sa grupo o sa mga tao, sa mga nation, ay yung sense of what is right and wrong. What is right and wrong. Kung right, okay, support. Kung wrong, then suportahan. Ngayon, yung salakayin mo ang isang lugar, pagkatapos patayin mo ang lahat ng mga tao, sunugin mo yung kanilang ari-arian, sa palagay ko, it is wrong. Okay? So muli, thank you. At sana i-like at saka subscribe. At please magbigay din ng comment para mas ma-improve ko itong vlogging strategy natin. So muli, maraming salamat.